po ba? May patag din? Oh, yung ito tawid itong, di ba ilog yan dyan? Yan, dito na yan, doon. Patag na po yan. Oh, Yan ang property. Ito ang boundary. May muhon dyan ng niyog yan. Kasi nasukat. Ikuan lang yung paapag ako, umikot yan. Umikot yung kahoy. Kaya pinapagawa na nga na. Yung sinita dito eh, kadagdaga daw tuwan. Kahoy, nilagdaga ito po sa araw yan. Kabiglaan na kitrabaho. Buyer. Yan, ito na po yung lupa. Ito, Ito na yung lupa. Ito po ay 18 hectares po. Sa 150 pesos per square meter. Titulado din po ito. At pwede po itong i-subdivide. So may mga tanim naman po ito na nyog. May rambutan. Pwede namang bawasan. May bawas pa. makakausap lang yung may-ari nila. Sila na mag-uusap ang Oo, yung mag-uusap na po yung buyer at yung yung may-ari ng lupa about po sa presyo. Pero yun lang po yung sinabing presyo. 150. So patag ang property and then may pa-slope. May source po ng tubig. Uy, mga tubig yan ito. Yung mga bagong tanim tunig yun. Madaming tanim na nyog. Pinatuliring lang sa matanda buhay pa yun. Aha. Sige po. Saan ang kubo mo, Tay? Saan ang kubo mo? Yan, ang bulok na yung kubo. Nalaglag na. Patag pala ang property. Yun lang dulo doon sa bandang pataas. Yun lang yung may overlooking. At ang kagandahan po dito sa property, may nakapwestong isang windmill. So yan tuktok ng bundok dyan, magkakaroon ng kalsada. Ayan o, sakap to sa property. Daming tanim. May mahoganing tanim si tatay. Rambut ko ang tubig na ito marang mga tanim pa dito sa niyo. Ito po ay 18 hectares dito sa Sitio Papatahan, Paite, Laguna. Kami po ay nag-hiking kung kailan hapong-hapon na. Dahil po sa request yan ng buyer, pinaghahanap namin kayo ng property. Yan, kung maririnig nyo, huni ng mga ibon. Ayun, ayun ang tuktok. Diyan po magkakaroon ng kalsada. At ito po makikita nyo patag ang property. Ayun po ang isang windmill. Teka, makikita ba? Madilim na yan. Yung stick na yan, yan po yung windmill. Ayun. Diyan po magkakaroon ng kalsada sa kabundukan na yan. So maganda itong property, magiging tourist destination. Patag ang property, ang ganda. Bantayan din yun ang ahon ng ganyan kunti pa, diba? Slope lang yung property. Papaganon. Palayan dati ko dyan. Yun ang tubig yan, dito yun sa bukal doon na. Parang pinakawis yan dyan. May sarili sa bukal? Oo, yung ginalo ko ba, yung tubig dyan. Yung pumunta dito ng apat nga babay, sinitan niya may bukal po sa araw. Sinitingnan niya. May bukal po dyan sa property. Ito po ay 18 hektarya.
okay na po yung daan kasi pumayag na po yung sabungad na mag-donate. So, ang mangyayari lang po, lahat ng makakabili dito, sharing para po sa ipapagawang tulay. Hindi po kasi i-develop na ng may-ari ng lupa kasi mababa na po yung binigay niya na presyo. O, dito na banda. Basta yun, nagsulog yung kurma niya. Hanggang dito yan. Yan, buka yan dito. Palaya dito sa kanabi yan. Bilyarin yan. Bilyarin na bumili dyan. Yan o, kung makikita nyo yon, magiging kalsada dyan sa taas. At ang kagandahan po, ongoing na po yung construction ng windmill. Siguro ito mga 10 kilometers from Adibina Peak. Kasaan kayo? Ito po ay titulado. Isa-subdivide po, pwede po ito. Kaya lang gusto lang po ng may-ari is lahat na sana yung 18 hectares. Kung tatawad po kayo sa may-ari na lang po. So yung binigay ko lang pong presyo is bigay lang po yun ng may-ari. Yun po yung pinaka-asking price niya. Hindi ko lang masyadong malibot mga ka-farmland kasi kung makikita nyo, medyo masukal. Hapon na baka mamaya may ano dyan, may ahas. Yan po, kita po ang kabundukan. Ayan po si tata, yung caretaker. Patag po ang property mga ka-farmland and may slope lang din. So hindi naman siya totally bundok. Yan po, madamo. Pero madami din siyang tanim. May mga tanim si tatay na fruit bearing trees. Tapos madami ding mga hardwoods. So, paano mga farmland? Bye-bye. See you for the next videos. God bless po sa ating lahat. Bye-bye.